Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sir Ace at sa video ito, tuturo ko naman kung paano i-set up ng peer-to-peer network yung server PC. So, nakaraan, ang client PC yung ginawa natin. So, ngayon yung server PC naman. So, parehas lang naman yung setup na gagawin natin. So, parang review na lang din yung ating pagka-configure dito sa ating server computer. Tulad ng naunang ginawa natin sa client, meron tayong 4 na setting na pinupuntahan. Yun nga yung services, network and sharing, local group policy, tapos i-rename natin yung ating computer. So, una natin gagawin is yung services. So, press nyo lang sa keyboard nyo yung Win key plus R para mag-open ulit yung run command. Then, type nyo services.msc. Hanapin natin una yung UPnP, device host. Press nyo lang sa keyboard nyo yung letter U para magpunta siya sa mga services na nag-start sa letter U. And then double click nyo pag nakita nyo na yung UPnP device host. Set nyo yung startup type niya as automatic. Then press apply. At kung mag-enable yung start button, i-press nyo muna o pindutin nyo yung start button, then okay. So sometimes mag-error yan. Pero i-continue nyo lang and then double check nyo after na mag-restart ng computer nyo kung naka-automatic na siya. Next natin yung SSDP discovery. So, press letter S sa keyboard para mapunta siya sa letter S. Services. Ganon din. Double click, startup type to automatic, then apply OK. Next, yung dalawang function. So, function discovery, tsaka pareho siyang function discovery. Yung isa, function discovery provider host, tsaka yung isa naman function discovery resource publication. So, wala naman ligaw yan. Dalawa lang yung function na nagsisimula dyan na word. Parehas nyo silang gawing start type na automatic. Then last, yung TCP IP net BIOS helper. Ganon din. Startup type, automatic, apply okay. So, madali lang naman siyang tandaan. Ang magiging keyword nyo lang dyan, UPnP, SSDP, post letter F, dalawang function. Then, sa letter T, yung TCP IP. Same procedure lang naman ng gagawin nyo sa 5 na yan. Tatandaan nyo na lang yung mga words na kailangan nyong mahanap. Kahit di nyo na makabisa yung buong name niya. Sunod naman natin yung Network and Sharing Center. Ganun din. Click nyo lang yung Start menu. Tapos punta ka sa Setting. Tapos yung Network and Internet. Pag nag-open na yun, sa bandang baba, makikita nyo ulit yung Network and Sharing Center. Tapos, pag na-click nyo yun, change nyo yung Advanced Sharing Settings. So, ganun ulit. Parehas lang ng mga option yan. Merong private, guest, tsaka all network. Doon sa private at guest, parehas nyo lang ite-turn on yung dalawang option niya na nandoon. Tapos doon sa all networks, magiging 3 yung option dyan. Yung dalawa i-turn on nyo tsaka enable. Pero yung regarding sa password is i-turn off nyo lang siya. Kung sa all network, dalawa lang yung option. Basta yung isa naka-turn on tapos yung about sa password, ayun ang huwag nyo ite-turn on. So, ganun lang. Next naman, yung sa local group policy editor. Ganun ulit.
WinKey plus R para ma-open yung run command. Type nyo yung gpedit.msc. Tapos, pag nag-open na yung group policy editor, punta kayo dun sa computer configuration. Expand nyo siya. Punta kayo sa administrative template. Then, expand nyo ulit. Punta kayo sa network. At yung last na pupuntahan nyo, yung landman workstation. Pag na-select nyo na yung folder na yon, dito na sa may right side, i-enable nyo yung insecure guest logon. So, paano yun? I-double click nyo lang siya. Tapos, click nyo yung enable. At ang panghuli, i-rename natin yung computer. So, bakit nasa last part lagi yung rename? Kasi nga, after nang ilagay yung gusto nyong pangalan, manghihingi yan ng restart. So, ganun ulit, win plus R or win key plus R to open the run command. Then, type nyo yung sysdm.cpl. After nyan, mag-open yung window. So, click nyo yung change. Importante maklik nyo yung change. Baka mamaya ang pinapalitan nyo is yung description. After nun, pwede nyo na i-type yung gusto nyo pangalan ng inyong computer. So, gagawin natin, ito-type natin dyan is server PC dahil ito yung ating server na gagamitin para sa ating COC3 or CSSNC2 tutorial. So, ayan. Mag-restart siya. Tapos, i-double check nyo na ulit kung na-apply ba yung mga settings na iniba nyo. So, ayun. Hanggang dito na lang muli ang ating tutorial muna. At magkakaroon pa tayo ng mga ibang tutorial sa mga susunod na configuration na gagawin natin sa ating server.